Eto na nga. At mag-iisang taon na pala tong video na to sa cellphone ko. Nabaw na nga siya sa CapCut at ayun, na-preserve na nga. Eto nga yung araw na pabalik na kami ng Japan matapos ang 4 na buwan na pagbabakasyon namin dito sa Pilipinas. O guys, uunahan ko na kayo ha, hindi nagbibigay ng ganong kahabang bakasyon ng mga kaisya dito sa Japan. Nagkataon lang na naka-maternity leave pa ako. Kaya nilubos-lubos na rin namin makauwi ng Pilipinas since after ng COVID ay hindi naman kami nakakapagbakasyon na. At habang nag-check-in nga kami ng mga bagahe sa baba ay naghihintay naman sila mami tsaka si daddy dun sa taas. Yung totoo, bakit magkahiwalay kayo dyan? At dahil OFW kami ni Daddy, exempted kami sa travel tax. Wag nyo lang kakalimutan i-process yung OEC nyo. And hindi ko lang sure kung ina-accept nila yung screenshot. So, mas maganda magdala na lang din kayo ng hard copy. Sinabihan pala kami sa counter na since si Kuya ay 2 years old and above meron na daw siyang bayad na 330 pesos. And si Shelly, since less than 2 pa siya, wala pa siyang bayad. And parang salimpusa lang din kasi siya dyan kasi hindi ko naman siya kinuha ng upuan. Talagang nakakandong lang siya sa akin kasi alam ko naman na hindi rin siya magpapalapag. So, sayang lang ko ibibili ko pa siya ng ticket. Sobrang smooth lang talaga ng pag-check-in namin kasi talagang minake sure ko sa bahay na tama ang timbang ng mga bagahe namin. Iniisip ko kasi na mahirap na mag-over baggage dahil mahirap din magsalin-salin ng mga gamit dahil nga may dala kaming 2 bata. So pagkatapos nga namin sa mga bagahe, umakyat na rin kami dun sa taas. And dahil marami pa kaming oras dahil maaga kami nakadating, may time pa kaming mag-lunch. Syempre dahil hindi na naman namin alam kung kailan kami makakabalik agad ng Pilipinas, syempre sulitin na natin ng Jollibee. Hindi na rin kasi kami nag-avail ng pagkain sa airplane kasi nga maikli lang naman yung biyahe. So habang kumakain nga kami, nag-video call na rin kami ng ate ko bago man lang kami umalis kasi hindi na sila nakapaghatid dahil nasa Boracay ata sila ng mga time na yan. After namin kumain is naisipan na rin namin na pumasok na kaagad para hindi kami naghahabol sa oras. Though may allowance naman kami na inalat, syempre hindi natin alam kung paano yung pila sa may immigration and kung may magkakaroon ba ng problema. Kaya mas maganda, mas maaga tayong papasok sa loob para at least doon na lang tayo sa may boarding gate maghihintay. Boarding na, papasok na po kami. Bye! Antok na to, antok na. Bye! Ito talaga yung eksena sa buhay ko na kahit pa ulit-ulit kong daanan ay hindi ko makakasanayan. Yung tipong kahit sabihin ko sa sarili kong hindi ka na dapat umiiyak, kaya mo na yan. Pero pag andyan na talagang kusa pa rin tutuloy yung luha mo. Totoo pala talagang kahit ilang taon ka na, anak ka pa din. At hahanap-hanapin mo pa rin yung pag-aalaga at pagkakalinga ng mga magulang mo. Ngayon nga na isa na akong parent, dun ko nare-realize na hindi rin madali para sa kanila ang malayo ako sa kanila. Pero dahil yun ang gusto ko, at sa tingin nila na dito ako mag-grow, syempre hindi naman pwedeng lagi lang akong nasa kanila. Kailangan ko rin tumayo sa sarili kong paa at explore din ang mundo. 24 years old lang ako nung una ako umalis ng bansa papuntang Saudi. Alam ko mas mabigat sa loob nila yun kasi Saudi yung pupuntahan ko. Pero minsan sa buhay natin nawawalan talaga tayo ng options. Or minsan sadyang nililid tayo sa path na yun. Kahit iniisip natin na hindi yun yung gusto natin. Pero bakit kaya doon tayo napupunta? Iyak kay mami. Sige na. Bye po na. O move on na nga tayo sa pang MMK moment na yan. Nagvo-voice over lang naman ako pero parang naiiyak na naman ako. Naglalakad na nga kami niyan papunta ng immigration. Buti na lang din at behave ang mga bulilits ko ng mga panahon na yan. Malaking pasasalamat ko talaga sa Diyos kasi binigyan niya kami ng pagkakataon na makapagbakasyon ulit sa Pilipinas. Kahit hindi kami masyado nakagala dahil gawa nga ng meron tayong mga bata, at least nasulit naman namin yung bonding namin pamilya. Alam ko malaking adjustment din yung gagawin nila kasi mamimiss nila yung mga apo nila. Andito na nga kami sa immigration and ang setup namin is ako in charge sa mga bata and si Jason sa mga bagahe. Ang laking tulong talaga nitong stroller na pinamana sa akin ng ate ko. Kasi hindi na kami nagbitbit ng stroller nung umuwi kami galing Japan. And sobrang nadala talaga ako nun kasi nung time na yun, ayaw maglakad ni kuya. Imagine, dala-dala ko sa baby carrier si Shelly. And nung mga time na yun, yun yung time na ayaw pang sumama ni Shelly sa ibang tao. So, hirap na hirap ako kasi hindi ko naman siya maibigay kay mami. And si kuya gusto rin magpakarga sa akin. Sobra talaga yung struggle namin ni mami nun kasi hindi rin namin kasama si Jason umuwi. Kaya sabi ko talaga, hindi uubra pag wala kaming stroller pabalik. Eh, out of budget na nga rin dahil sa tagal ba naman namin nagstay sa Pilipinas. Aba, umuwi talaga kaming simot-simot. Mabuti na nga lang at ay tabi pa ni mami yung ginamit ng pamangking kong stroller. Yun nga lang dahil sa sobrang nipis at compact niya, wala siyang reclining feature. Syempre dahil nanay ako, nagawa ko ng paraan yan.
Sa mga oras nga na yan is naghihintay na lang kami ng boarding time. Ewan ko ba kung bakit ang ganda-ganda naman ng panahon, bigla na lang mamaya-maya uulan na yan. Pero ngayon lang talaga ako nakaka-experience ng super delayed na flight. Which is very understandable naman kasi kitang-kita talaga namin na nagkukulog at may kidlat pa. Buti na lang din ay malawak ang takbuhan dito kaya medyo naaaliw yung mga bata. Meron kami nakita na parang indoor playground kaya lang any minute buksan nila yung boarding gate so sayang lang din yung ibabayad namin. So dito nga is nakita na namin umuusad yung eroplano so medyo nabuhayan kami na baka mamaya mag-boarding time na. And nga pala, ma-share ko lang, no? Bago nga pala ako maging passionate sa pagiging nurse, is once ko ring pinangarap maging flight attendant. Yes, mga mima, tama yung narinig nyo, pero never ako nag-attempt. Hindi ako nag-try mag-apply kasi alam ko na hindi pasado yung height ko. Tapos, nakita ko noon sa YouTube or somewhere sa FB yata, parang ganun, or sa TikTok na meron pa yan mga arm reach, ganun. O, wala, alam ko, bagsak ako doon kasi nga, hindi naman ako ganun katangkaran. Tsaka minsan, mahihiluhin ako sa biyahe, tapos minsan din, sobrang grabe yung atake ng migraine ko. Kaya parang feeling ko it's not for me. So, nagvi-video call na nga rin sila daddy para ipaalam na naghihintay na lang kami sa boarding time and na-delay kami kasi nga dahil nga sa weather. Nga pala ng mga panahon na yan is 2 beses kami nagpalipat-lipat ng boarding gate. Kasi ang sabi nila is parang nakikihiram lang daw ng parking yung Cebu Pac. Ewan ko kung true. Basta parang ganun yun. Ay, pag bumaba na sila yun. Wala yung kakilala mo? Yun na, mag-boarding sila. At sa wakas nga ay nakasakay na rin kami ng eroplano. Ma-share ko nga lang din pala sa inyo. 2 days before ng flight namin is nilagnat pala si daddy. So nung ininuman niya lang ng paracetamol is kinabukasan na wala naman ng kusa. Pero sabi nga niya na medyo makati na yung lalamunan niya. Hindi ko lang talaga maalala bakit hindi kami nagpa-check up at humingi man lang ng antibiotics since nilagnat na siya. Siguro sobra na akong preoccupied sa pag-iisip ng pag-iimpake. Syempre to the highest level na naman yung anxiety ko kasi babiyahe na naman nga kami may kasamang mga bata. Yun, yung parang masyado mo nang iniisip kung ano yung mga pwedeng mangyari na nasistress ka na, ganun. And siguro dala na rin ng sobrang pagod kasi nga ako na lang mag-isa nag-empake. Kung pinatulong si daddy kasi nga mas may pakiramdam niya tsaka para may titingin na rin sa mga bata. Buti na lang talaga at meron kami mga baong gamot. Kasi habang nasa ere kami, tumaas yung fever ni daddy ng 38 point something, parang 38.8. Ganyan, mataas talaga yung lagnat niya. Good thing, nagdala din siya ng thermometer para kahit kailan pwede siya mag-check ng temperature niya. So, about an hour bago kami lumapag sa airport ng Japan, parang 38.5 pa yung temp ni daddy. Sabi niya, inom lang daw niya ng gamot noon. Pero sabi ko, kailangan niya ulit uminom ng paracetamol para bumaba agad yung lagnat niya. Para hindi na kami makwarantine. This document is the must-have whenever you're traveling out of the country. A, birth certificate. B, passport. C, FFN or signing card. You have a quick hand in the middle section. Congratulations! Sa mga oras nga na to ay hindi ko na maipinta yung pagmumukha ni daddy. Dahil nga ang taas-taas na nga ng lagnat niya. Sobrang sama na nga rin daw ng pakiramdam niya. Ako, isipin nyo na lang after niyan, magbubuhat pa kami ng mga bagahe. Nga pala, dahil na-delay yung flight namin, hindi na kami aabot sa last trip ng bus pa uwi dito sa amin. Kwento ko na lang yung iba sa susunod na video. O sige na, hanggang dito na lang muna. Thank you for watching. Bye!